Kumbaga aton subong nga nga scripture kwaon ta sa book of 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Unang 1 kapitulo 2 bersikulo 15 hasta sa 17, no? But before kita magasugod, ima opening prayer tanay sa Lord for to ask guidance kag wisdom nga siya magaupod samtang kita naga Bible sharing. Inong Amay namon sa langit, salamat sa sining adlaw nga imo naman ginhatag sa amon. Lord, salamat sa isa ka semana Ginoo, gintagaan mo kami Ginoo sang anom ka adlaw imo isa lang ya Ginoo. But Lord, subong adlaw Ginoo imo gid nga Ginoo. Lord, ikaw nagambal sa imong mga pulong Ginoo nga dayawon ka namon, simbahon ka namon Ginoo sa espiritu ug sa kamatuoran. Lord, subong nga tiempo, subong nga oras i-disregard namon Ginoo ang mga butang Ginoo nga sa amon kaugalingon kundi ing imo pulong subong amon pagafokusan Ginoo kay kung sa diin ining mga pulong nagambal ka sa imo word Ginoo sa Matthew chapter 4 verse 4 nga ang tawo hindi lang nagakabuhi sa tinapay kundi sa tagsa ka pulong nga guha sa imo mga bibig. Kag salamat o Dios kag kabay pag Ginoo ini nga mga pulong maga ano samon maga-rebuke magatudlo sa amon sa tanan nga kamatuoran ini nga pulong maga-disiplina magapatag sa amon Ginoo. Kung sa diin Ginoo gintagaan mo kami sa imo nga pulong para Ginoo warningan kami Ginoo nga sa punta gali Ginoo may danger. Kag salamat Ginoo bilang una sa pagwarning sa amon gipadala mo si Jesus Christ Ginoo sa amon. Kung sa diin Ginoo tagsa-tagsa nga nagbaton sa iya Ginoo gintagaan mo sa opportunity nga main anak sang Dios kag ilikaw sa silot sa gahom sang ni Satanas kag sa impierno kag inamon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. 1 John unang 1. Kumbaga si John ya mo ni ang author sang Book of Revelation kag sang Gospel of John. Ti subong nga may sulat sa John chapter 2 verse 15 to 17. Kumbaga no nambal sa pulong, do not love the world or anything in the world. If any man loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Kumbaga, dire ko no, hindi ta ko na pag igugmaon ang kalibutan o kung ang mga butang ara sa kalibutan. Kag dire ta man mabasa no, sa Ilonggo nga version sa Bible ta. Hindi ninyo pagigugmaa ang kalibutan o kung ang butang nga iya sang kalibutan. Kung ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala kamo nagahigugma sa amay. 16. Kay ang tanan nga iya sang kalibutan ang ginahandom sang makasasala nga kinaugali, lust of the flesh, ang ginakaibugan sang mata, lust of the eyes, ang tanan nga mga butang sa sining kalibutan nga ginapabugal sa mga taho, pride of life, ini sila wala nagahalin sa amay kundi sa kalibutan. Ang kalibutan kag ang tanan nga ang mga butang nga ginahandom sa mga taho nagataliwan, pero ang nagahimo sang kabubuton sang Dios nagakabuhi sa walay katapusan. Kumbaga no kuno balsang pulong, hindi ta kuno paghigugmaon ang kalibutan o kung ang bisan ano nga butang ari sa kalibutan. Kay kung higugmaon ta kuno ang kalibutan, wala ta ginahigugma ang Dios o ang Amay. Kumbaga ini gali nga duha ang kalibutan kag ang Dios gali ga contradictory gini sila. Kumbaga hindi pwede nga planggaon mo si Lord at the same time planggaon mo ang kalibutan or mga gawi nga kalibutanon. Pors mo sa aton sa aton lawas. Hindi ta pwede maplangga ta lang ang aton planggaon tang aton unod. Halos tanan na lang makasatisfy sa aton unod planggaon ta. Pero gali wala ta ginaplangga aton nga espiritu. Kumbaga wala ta gina-desire ang aton lawas nga magpakaon sang aton nga espiritu pagi sa mga pulong sang Ginoo nga makuha ta sa Bible. Kumbaga, hindi ta pagpalanggaon ang mga butang nga makasatisfy lang sa aton unod o kung sa mga kalibutan nga mga butang, ano na sila, ang buto ginang mention, ang lust of the flesh, mga tanan nga ano lang si mo unod, makapalipay si mo inod, kung ano man sa nga bisyong kakalipay si mo unod, tapos ano pagad, lust of the eyes, kumbaga kung ano ko na makita sa imo mata, nga pagkakita mata mo na doon nakakita ka gold, nga duga kinang-kinangid para sa imo. Kag ano pagid ko no? Pride of life, bugal. Kumbaga hindi ta pagpalanggaon ang bugal ta. Kaya sa tao nga sa tagipusoon sa isa ka tawo nga bugalon, siya ang Dios ang iya nga kaugalingon. Kumbaga the more mo ginaano ang bugal mo, uli feeling mo tanan ikaw na lang sagad-sagad. Hindi na ko mamati sa word of God. Maano man da makuha ko man. Amo na per me ang ano sa mga tao nga grabing pride sila ko galingon. But
Ang bakon sang pulong hindi ta na sila pagpalanggaon, isikway ta na sila. Kumbaga entertain naton ang makabusog sa aton nga espiritu. Kuha mo kuno ano kuno? Kay ang kuno ang mga kalibutanon, yung mga butang kuno gano, gakaladula. Pero kuno ang mga butang nga makapahamuot sa amay magapadayon sa wala sing katabtuban or nagakabuhi sa wala sang katubtuban. Di naton makita kuno ang tatlo ka gin-mention hindi alin sa Dios nga amay. No na kuno? Lust of the flesh. Ano ni sang lust of the flesh? Ang lust of the flesh amon sang fornication, premarital sex, sex outside of marriage, adultery, sexual sin, homosexuality, mga tao nga ga-sex sa mga sapat. Hindi lang amon about sexual sin ang lust of the flesh. Kaya biskan bisyo mo, adlaw-adlaw na lang amo na imo bisyo, ga permi na lang busgon ko galingon mo kung ano man ang alcohol o kung ano man ang droga ginapasulod mo sa lawas mo, kung ano man ang bisyo or panahor, lust of the flesh na siya. Kumbaga kung ano makasatisfy sa imo unod, nagakontradict sa pulong sa isang Ginoo, nga makasatisfy sa imong espiritu, ano na sa kuno? Lust of the flesh. Kumbaga, biskan ano nga butang nga hindi naka-align sa pagsulundan sa Ginoo nga gapabusog sa imong lawas da, nagapasatisfy, gapalipay lang si mo nga gapalipay, nga feeling mo once ka na-inject mo na sa gani sa lawas mo o kung napasulod mo na sa lawas mo o nakumitar na sa lawas mo, feeling mo hara ka na sa heaven. Lust of the flesh. Kadua ko no, lust of the eyes. Inakaibugan sa aton nga mga mata. Example no, pornography, coveting of money or pangwa sang kwarta nga hindi imo. Pangwa bla sang possessions nga hindi imo. Arab lang example ang pornography. Pagkatanaw mo lang sa social media sang amo na paglabay lang to. Pagka-scroll mo, bang balikan mo pagit kay pagkikita mo, kakapigam. Pornografiya, kung ano pa nada nga mga butang, kag ano pagida nga ginapangsulod mo nga mga website para lang masatisfy ang imo unod, amo na siya, pornography na siya. No pagid, coveting of money, kapag kakita mo sang sinaang kwarta, gwasanting gidang imo nga ano, imo panulok blado ga piling mo, di kwarta. Piyo na. Wala ni may kabantay to isigid ni. Kumbaga pagpangwa sa mga butang or possessions nga hindi imo, labi na gid ang kwarta. Napagid ko no? Pride of life. Bugal mo da sa imo nga kaugalingon, sa imo nga kabuhi. Example, pagka-arugante mo. Ostentation. Pakita-kita mo sang imo mga manggad, mga property mo, tanan, pati mga balay mo da. Kung pila na da kay hektarya imo mga duta. Pakita-kita mo bla. Kumbaga sa term pa sa Tagalog, pagmamayabang. Arando pagkahinambog. Pati sa imo obra, feeling mo do taas ka sa tanan. Nga do panulok mo to sa imo nga mga empleyado do ultimo na lang. Arab lang feeling mo, tuduan mo pa ko masagad ka pa sa ako no, manager ko sa imo, supervisor ko sa imo. Arab lang feeling mo tanan sagad ka, arab lang do panulok mo na lang sa imo nga mga empleyado do katiting na lang. Biskan hindi man empleyado, biskan sa imo na lang ang mga dalom-dalom gawa sa imo do katiting lang. Pride of life na siya. Kagda mo na kuno dapat ta likawan, ano pagid ko no? Self-pride, do hindi ka matudluan, pride of life man na. Boasting, nga do halos tanan na lang mga binuhatan nimo, ipanugid-nugid nimo. Aron do ipasikat nimo ang tanan nimo nga ginapanghimo. Kung sino man tong imo nga ginapangbuligan or ginapangtagaan, darablang halos tanan gusto mo ya ma-announce kaya in public kag mapasalamatan ka literally. Kaya ano na siya, pride of life na siya. Kaya ang pulong sa Dios gambal man niya. Kung magbulig kita kung ano ganing ginaano ni sang wala nga kamot or sang tuo nga kamot, dapat ang isa sa ila hindi kabalo. Kung nagbulig ang wala, dapat ang tuo hindi kabalo. Kaya ang balsang pulong sa Diyos, biskan best friend pag ganin mo, hindi mo dapat sugiran. Kung ikaw bulig. Kaya para mahimaya ang Ginoo, hindi kita. Kag kung pasalamatan magigita unahon taon-una dangwa pambalon ta sa tawo nga nagapasalamat. Sa kay Jesus kauna pasalamat, sa Dios kauna pasalamat kay ako nang instrumento lang ni sang sininga manggad or sang sininga resources sa pagbulig kag dapat pasalamatan ta ang Dios. Kag kung kita man ginabuligan mangin thankful man ta sa Dios kag sa sina nga tawo. Kay para mang blessings mangin magflow. Kano pa no? Unahon ta topic di ang lust of the flesh. Ya kumbaga number 1 gini siya sa listahan sang tatlo ni nga hindi alin sa Dios nga amay. Ano ning lust of the flesh?
Damo tadi example sa Bible nga makuhaan ta ni reference about sa lust of the flesh. Pero diri ko ni sa pinakasikat ginalin sa una, the moment nga nagbaton ko kay Lord, permi ko ni mabatian sa subong. Pero kung tutuod gali hindi siya negative gid siya kay pwede mo siya makuhaan sang leksyon. Damo sa ato nakakomitar amo sini. Kana ko sa una nakakomit man amo ni. Pero it doesn't mean kay nakakomit ka na, importante ni hinulsulan mo na, speak out mo na siya. Kumbaga ipakita mo kag parang iban nga tawo ang ina ang sala mo overcome. Kaya mostly lust of the flesh hindi lang ni sa halos tanan ko nga mga lalaki ni or iban mo sa laka lang guro sa mga babae. Pero ang lust of the flesh halos tanan lalaki ni siya sa puro-puro nga lalaki gid. Biskan gani ang ano, hindi puro-puro nga lalaki gabatyag man ni. Galing kay hindi lang sa babae kundi sa pariyo Manila nga lalaki. Kag ano ni siya kuno ang lust of the flesh. Kuha anta di reference naton ang 2 Samuel chapter 11 verse 1 to 5. Ano ko na natabo na de? Si David kag si Bathsheba. Kumbaga ano ko nang bali David na de, na nakita ya si ano, Bathsheba. Ano niya ginhimo? Ano ang iya nga akto sa nakita ya ini nga matahom nga babahi. No, basahon ta. 2 Samuel chapter 11 verse 1 to 5. Sang tion nga nagalakat ang mga hari sa pagpakig-away, wala maglakat si David kundi nagpabilin lang siya sa Jerusalem. Ang iya ginpalakat sa inaway amo si Joab, amo niya commander sa iya nga soldado. Ang iya mga opisyal kag ang tanan nga mga soldado sang Israel. Ginperde nila ni Joab ang mga Amonhon kag ginkibon ang Rabah. Verse 2. Isa kahapon sang manugsalop na ang adlaw, si Rom, nagbangon si David kag naglakat-lakat sa matapan nga atop sang palasyo, samtang nagatulok siya sa idalom. May nakita siya nga isa ka matahom gid nga babae nga nagapaligo. Nagsugo si David sa paghibalo kung sino ato nga babae, kag ginsuguran siya nga si ang babae amo si Bathsheba nga anak ni Eliam kag asawa ni Uriah nga Hitthanon, Hittites. Verse 4. Dayon ginpakuha ni David si Bathsheba, kag sang pag-abot niya kay David naghulid sila. Bag-o lang sadto natapos ni Bathsheba ang seremonya sa pagpakatinlo tungod sang iya pamulanon. After na digli sang menstruation niya, ga paninlo na sa suno sa ritual na ginatag sa una sang Ginoo pagi kay Moises. Pagkatapos nila hulid, nagpauli na siya. Bathsheba, after na, nagpauli na. Verse 5. Sang ulihi, nagbusong siya, nga nagpadala sang mensahe kay David, nga nagabusong siya. Kumbaga, sang hapon, ting adlaw manugtapos ng adlaw kuno sa maray siya ni siyang mga manugtapos na ang adlaw tang si David nga nagapanglakat-lakat sa babaw sang palasyo sa atop lapet siya lang isahanon may nakita sa nga isa ka babae nga nagapaligo kasi simpre taas ang palasyo sang hari sa Israel nakita iya ini nga babae ga paligo kag do na bighani gid siya kumbaga Dregan ni o kung saron tayo, di last of the flesh yung tabo, pati last of the eyes. Kung nauna, ginatabo kay David, last of the eyes, gid. Kung baga pagkakita ini, kita ay gwapa-gwapa. Kasi siyempre asawa, padaan ni Uriah, soldado, hindi man sila nga ultimo lang, kay soldado pang bana. Kung bagang soldado lang sa una ya, may ano ginaya, may political background ginaya to ya sa Israel sa una. Kung baga may ano sila ya, may katungdanan, kag mas taas ang ilang mga sweldo. Kasi kung bisaro mo si Bathsheba, gwapa man isa nga babae. Sa nakita siya ni David, yung pamangkot niya. Ang pamangkotan niya nagsabat, ina si Bathsheba nga bata ni Eliam, kag asawa ni Uriah, Urias, nga isa sang imo nga mga matampad nga soldado. Then ginhimo ni David, ginpakuha ya, kag naghulid sila. After that, nagalin man si Bathsheba, pero sa verse 5, nagambala siya kay David nga nagabusong siya. No? Nagkatabo ni kunosang, nagaisahanon si David. Wais daan niyang demonyo, kundi ikaw nag-aisanon, dra man ka na injikan. Amo na, bahay ka man or lalaki, kung ikaw nag-aisanon, halong-halong ka. Anong bal ni Peter or ni Paul? The devil is like a roaring lion. Kung bagaton ko nung kaaway, nga mo si Satanas, nagatyog-tiyog ko sa palibot, kag nagangurob nga daw sa leon. Kag dapat kita maghalong. Ano tabo? Wala yan nakakomitar si David sang sala, sang upod yung mga tao ya. Kumbaga wala to siya, wala opportunity si Satanas nga mag-inject sa una-una ni David sang amo ni nga sala. Kung may mga upod siya, sang sa upod yung mga soldado ya, wala siya kaymo ni.
Sang upod yang panimalaya wala siya kahimo ni, pero natabo ini sang nagaisahanon lang si David kag dapat kita maghandam. Kung nagaisahanon kita, siguraduhon kita nga bastante kita sa pulong sang Ginoo. Likaw sa mga places nga makapatrigger sang temptation nga mga sala nga nahimo mo na sa una, kay pwede ka na balik-balikan kung hindi ka maghalong. Kung anong sala mo sa una, kag diin nga lugar ang napanghimo mo na, halong-halong ka da. Kapin pagid nga tumuluo ka na, halong ka, it's because hindi kita maghalong kuno ano, isa lang kita kasiod ni Satanas. Kasi akibot ka lang, isa lang to, hasta ulihin na liwat-liwat na. Kaya tutuod galiton, hypnotize ka na tayo ni Satanas, gimpaunan ka lang gamay. Hasta ulihibis kan wala na paon, sige-sige na lang nga pagkumitar sa amo ng asala. It's because tungod sa gamay nga paon, nagpadayon ka, nagpatukob ka. Kumbaga to first tilapia vlog, paunan ko no sang paunan sang lago, worms, o kung iban pa nga gagmayng isda. Para lang magtukob. Teke sang ulihi, una-una lang to. Une, bis kan wala nagpaunan, kapangita na ang kapangita. Kag amo man na si Satanas, paunan niya lang kani gamay. Amo na kung ara ka na sa Lord, hindi pagtuguti nga may sudlan nga buo sa Satanas, kay paunan niya lang ka na gamay. Uli, bis kan wala ka nang napaunan, ginaliwat-liwat mo na. It's because nasiod ka na niya. Kumbaga sa aton pabla, gamitan niya nakahana, na-hypnotize siya nakabla. Na-hypnotize ka na ni Satan. Kag amo na, dapat halungan. No? Kupisaron tayo. Dapat hindi na di masulay si King David, no? Kasi pagkadamo, bless ang asawa ni David. Pila na ding asawa ya hari. Damo na day, pero i-mention ko lang ang pamilyar ko sa awan ni David, si Michal nga bata ni King Saul, si Abigail nga biyuda man ni Nabal. Pero pamangkot, nga na, ulog pa sa kay Bathsheba, kay wais gini si Satanas, kay sa wais gini saya. Sa pagkadamo-damo sa asawa, digto pag pakumitar, nga pwede man to sa asawa, nga digto pa sa asawa sang iban. Kag amo na dapat kita maghalong, no? Kung pisaron tadi, wala lang na di kinilabdan ni David si Bathsheba. After na di nga nag-conceive, nga nagbusong si Bathsheba, sa verse 5, nagambal ko si Bathsheba, nagpabusong, ginpa sare, ginpa hibaloya, na alarm si David, nga wala di si Uriah, nagbusong si Bathsheba, kag gintandog ko. What if karon kung ulihi pa to balik nila di alin sa gira, ti magbusong ni sa, mabalaan gini nga hindi kay Uriah, kag manugid sa Bathsheba, nga ako ini ang nagtandog sa iya. Tingin himo ni David, ginpa, puli si Uriah. Pag puli yun ni Uriah, ano ang bal ni David? Nga puli na to, kumusta to ang Ark of the Covenant, kag kumusta tong mga Israelinhon sa gera, kag si commander ni Joab. Ano ang bal ni Uriah? Nga okay, man to sila mahal nga hari. Ang bal ni David, nga magpuli ka, kag maghulid si imo nga asawa. Amo tong pamagi ni David, kay para kay nagbusong sa Bathsheba, kung magbusong manggid na tandog kuno ni Uriah, hindi siya mapasibangdan, kasi Uriah nagpuli alin sa gira. Pero anong natabo, anong bal ni Uriah, nya mahal ng hari pasensya gid, hindi ko na matuman ang Ark of the Covenant, ang mga Israelinhon ato sa gera, kag si Commander Joab ato sa gera, hindi ko magpuli kag makipagtalik sa akon nga asawa, kay hindi ko na mabata sa akon konsensya. Amo niya ka pitfall si Uriah sa Lord. Kay ginubog siya ni David, hasta luli gi-expect si David nga magpuli to sa iyang asawa, wala gyapon nagpuli si Uriah. Hasta luli hagad man luwatos yung adlaw, inom na naman. Basta uli papuli, wala nagpuli kay si Uriah, digto pa yan nagupod sa mga soldado, gagabantay sa gate sang palasyo sang hari. Tiluli kay hindi agad mapapuli niya, no? Mapapuli ni David si Uriah, ang ginhimo edi nagpadala sa sulat kay Joab nga commander to sa sang mga soldado sa gera, kag ini nga sulat ng butangan selyo, hindi mabuksan, kag kay digto man ginpadala kay Uriah. Nya balik to sa gira, kag iatag ini kay Commander Joab. Sang ato na si Joab, pagbukas sa sang sulat, ano nakabutang sa scroll? Nya si Uriah, ibutang nyo kung diin nga grabe ang gira, kag bayain nyo da sa, abandoned him to death. Bayain nyo da siya hasta siya mapatay. Kumbaga, dirita makita ang sala sa una ni David, ano kay Bathsheba, adultery. Kaya gusto yan ni taguon nga sala. Luli nakakumit pa sa murder. Nangin marderos. Biskan hindi tuod sa mga kamot siya napatay, pero ang iya nga tuyo sa pagpapatay sa mga kontra, nangin kunayban siya, nakipag-kunayb siya, ibutan nyo to si Uriah sa grabe nga inaway ka para si Uriah mapatay, kag abandoned him to death. By inyo da siya hasta siya mapatay. Abi ni David matago ito, pero nagpadala man gyapon ang Ginoo siya pagi kay Prophet Nathan, kag amo na dapat hindi tapag labdan ang asawa sang iban. Kung nakakumit ka muna, pangayo pa sa ilo sa Ginoo, hindi na pagliwat-liwata.
Kay grabe na din konsekwensya nga natabo kay David sing labtan niya ang asawa sang iban kag dapat kita hindi man kita na maghimo. Ano na din natabo? After sang ginhilabtan ni David si Bathsheba ang consequences. Amo ni song kisa hindi gusto mabatian sa mga believers, kapin pagid mga believers or ng mga tao nga nakakommit sang amo ni biskan unbelievers, hindi sila gusto. Gusto lang nila makipaghimo sang sala pero hindi sila gusto mamati sang konsekwensya kay para sila sakit ni. Kung hindi kita gusto sang konsekwensya, kay ang pulong sa Dios gambal, kung ginhimo mo ang pagtumanan sang Ginoo, may reward ka, pero pag disobey mo na may ano ka, may konsekwensya ka or may penalty. Isa na din sa penalty, ano? Si Amnon, ginrape niya si Tamar, magulutod sila sa amay kay David. Tungod ginrape ni Amnon si Tamar, si Absalom nga utod ni Tamar, ginpapatay man to si Amnon para i-revenge ang pag-rape niya kay Tamar. Ano paged? Amo ni mga pampalastar ni prophet Nathan kay David nga hambal sang Ginoo. Ano pag niya mga konsekwensya? Si Absalom nagrebelde bato kay David. Tapos hindi lang siya nagrebelde kundi pati ang mga asawang lingkod to sa palasyo, mga asawa ni Tatay David, ginpanggamit niya man to nakipag-sex sa babaw sa tulda to sa palasyo. Kaya para ipakita sa bilog ng Israel noon nga siya nagrebelde. Kano hambal ni prophet Nathan kay David gaginhimo mo isang sekreto, silutan ta kaya pinaltian yon ta kaya pinahan ta kag makita inisang bilog nga Israel. Ano pa din sa ano makita ta kung sa diin ang kailigbon sang lawas ang nangibabaw sang unod last of the flesh. Mabasahan ta pagid ni sa 2 Kings chapter 13 verse 11 to 14. Natabo na di si Amnon kag si Tamar. Amo to ginagin saysay ko nga isa man sa consequences sang pagtandog ni David kay Bathsheba. Ang Isaya ka bata nga si Amnon ginrape man tong Isaya ka utod nga si Tamar kay magutod ni sila nga amay nga ilamay si David. Ano na tabo? 2 Kings chapter 13 verse 11 to 14. Pero samtang ginahungitan niya si Amnon, ginakos siya ni Amnon kag ginsilingan si Tamar, maghulid ka sa akon. Nagsiling si Tamar sa iya, hindi ako pagpakahoy magutod kita, hindi paghimuay ni nga kabuangan, hindi ini dapat matabo sa Israel. Verse 13. Ano na lang ang buyang ipakita ko sa mga tao, kag ikaw kabigon ka nga isa ka buang-buang sa Israel. Istorya hablang aton amay parte sini. Sigurado nga tugutan niya ikaw sa pagpangasawa sa akon. Verse 14. Pero wala magpamati si Amnon kay Tamar. Kag tungod nga mas makusog siya kay Tamar, ginpakawian siya paagi sa paglugos sa iya. Kumbaga natabo pagid na di kung sa diin si Amnon naluyag gid kay Tamar. Is because si Tamar virgin hindi makuha ang pagkababahe kag hindi mapadayon ang iyang plano sa pagkuha sini gapaluya siya adlaw. Kag maisa na da ka kaisa man niya nga bata sa utod ni David nga si kay Semi, utod ni David. Tanan ang balya kay Amnon nga anak ka sang hari pero permi kay imuya gapaluya. Tanan ang bali ni Amnon kay Jonadab nya naluyag kuya sa kay Tamar. Tanan ang balko ni Jonadab nga ang imo nga problema simple-simple lang gid na. Pamulo masakit kada pagkatapos mo pamulo masakit ma-request ka to kay tatay mo nga si David kung sa diin si Tamar imo naluyagan siya ang maluto kag magpakaon sa imo kag ginhimo na da ni ano ang advice niya ni Amnon natay basi pwede pa dala mo di si Tamar kay para sa pagluto sa akon kag siya man mahungit sa akon sa pagpakaon pero sang ginapakaon na di siya ni Tamar uli ginambela na di siya ni Amnon nga maghulid ka sa akon. Tinagambales na Tamar niya, hindi niya pwede. Makahuluya niya sa Israel, ginabawal niya sa Israel nga muna. Niya pwede mo lang kumapangabay sa aton amay, kaya basi ipaasaway pa ko si mo. Pero ano nga ding natabo, tungod kay mas makusog si Amnon, natigayo na di ang paglugos niya kay Tamar. Tungod na, sa last of the flesh niya. Pag nakabutang na da ang Bible, una-una, grabe pagpalangga pero sang natuma na tong iyang malaing handom kay Tamar, ginsikwaya na sa Tamar, ginatabog niya na. Anong dambal ni Tamar? Yang pagtabog mo subong sa akon mas sobra pa gini sa paglugos mo kagina. Kag amon ta natabo after 2 years si Absalom nga iya nga bata ni David man nga utod to sang ginrape nga si Tamar na ano na sa nagplano na da siya kung paano niya matimalusan si Amnon.
nagpagunting na da sa sang mga bulbul or mga balahibo sa iyang karnero. Tapos imbitaran das David tay mapagunting ko sa buong sa mga bulbul sa karnero ko basi pwede ara ka sa pagtambong. Tiyambal niya hindi na kay basi karon maabala ka lang or madisturbo ka tungod sa amon ka dumuon nga gaalatin da. Uli na ano na di si Absalom niya kung hindi ka mag-attend tay basi pwede si Amnon among paatinon mo kay para makita niya. Kasi una samtang ganon sa mga blaybos sa ano ka party ni sila. Gailinom. Tiyan nagpasugot di si David o sige si Amnon na lang daang maten. Pero pati gayon to ni Absalom kay para mapapatayan ni si Amnon tungod sa pag-rape si utod nga si Tamar. Ano kunong konsekwensya na de? Ginpapatay. Napatay tungod sa lust of the flesh niya, ginpatay siya ni Absalom. Ang consequences ni sa paglugos ni Amnon kay Tamar, makita ta kuno sa 2 Samuel chapter 13 verse 28 to 29. Nagsiling si Absalom sa iya mga tinawo, hulaton ninyo nga mahubog si Amnon. Kaya nag-atena na di si Amnon dayon, pag sinyas ko, patyo ninyo siya. Hindi ka mo mahadlok, ako ang nagsugo sa inyo. Magpakabakod ka mo, kag magpakaisog. Gani igan patay sa mga tinawo ni Absalom, si Amnon, suno sa yasugo. Ginta patay gina din ni Absalom. Pag nalagyo si Absalom. Kaya para lang matimalos to ang paglugos ni Amnon kay Tamar. Pamagamot ako no, ano ba to? Lust of the flesh. Kailigbon sang unod. Diri naman ta proceed sa ikadua. Lust of the eyes. Example ano na yung lust of the eyes? Pornography. Pangwa pagit sang kwarta nga hindi imo bla rablang wala mo pa siya, rablang wala mo pa makto nga gingkwa gid. Pero una lang pagtulok mo sa sinang kwarta kapin pagid gabi nandol ga no bla ngimo mata bla do ga siga. Kado ga kinang-kinang. Do paros kay Aladdin sang nakita ya si Princess Jasmine. Na amo na siya pagkita ya bla sa kwarta do ga mamo ning mata dayon no. Na amo na siya. No na diri ta proceed sa no nato no pornography aram pagtantaw-tanaw mo da sa mga website sa mga social media nga pagkatanaw mo bla imbes nga ma-scroll ka na gabalik pa bla pak oops ano to lust of the eyes na siya naglabay da si mo tubang ga prayer ka tuod o kun ka fellowship ka mo da pero pag na may naglabay da si inyo dang mata mo gasulod to sa ina nga babae nga nakalipot short araban do hindi ka mapasakali kung hindi ka magbalikid. Kay gali to, pagbalikid mo gali, no to yan ni Satanas. Ang siod, kay dapat kita malikawan. Sina, ano pwede ko no? Coveting of money. Arang pagkita mo sa nakwarta nga silaw ka, hasta naging kuha mo na. Lust of the eyes na siya. Pagkita mo bla kakaibog ka sa preperte sa iban, kakaibog ka sa ila mga asawa sang iban, pagkakita mo sila do hindi ka na maghalin mo panulok sa ila. Sa mga pagtulok mo pagida sa iban, pagtulok mo pagida sa cellphone mo, do hindi na maghalin sa picture mo kung sa video nga ginatanaw mo. Lust of the eyes na siya, mga pornography. Napagad silaw sa kwarta, minatabo na di sa Bible. Dito tayo mabasahan sa Acts chapter 5 verse 3 to 5. Ini sila mag-asawa. After Sunday sa Pentecost, nga grabing pagbubo sang blang espiritu sang gahong pagi sa mga apostles, nga natupad na fulfill ang kasulatan ni Prophet Joel. Ano ang balsang Lord sa kay Prophet Joel sa chapter 2, kagin repeat man ni sa Acts chapter 2 man. Anong balsang Ginoo? In the last days I will pour out my spirit. Your sons and daughters shall prophesy. Your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Ano ko no? Sa ulihin nga panyimpo, ibuubo ko akong espiritu. Kag ang mga pamatanon, magatagna sa ako ng mga pulong. Kag ang mga may edad ko naman, no? Magadamgo. Gadamgo sila, lagi pala tulog sila. Pero isa gina sa prophecy, gadamgo. Kung anong damgo, gakatuman. Gakaprophesy, gakatudtuod. Kag amuning fulfillment di sa Book of Acts. Sa Day of Pentecost, gimbubo sang Ginoo after sa resurrection ni Lord Jesus Christ. At indigto na sila si Lord Jesus, nagkayab na palangit. Nag-ascended na siya pa heaven. Ano na dang promise ni Lord? Niya, hindi ka mo diyan ay maghalin sa Jerusalem. Mintras wala nyo pa mabatunan ang ginhatag sang amay. Which is the promise of the Holy Spirit. Pagtungod grabe na din pagbubo sang plan ng Espiritu, nag-ugyunanay na din ang mga disciples. Kag ang mga sumulunod ni Kristo Jesus. Sa panguna nila ni Peter kag sang iban pa nga mga believers kag mga disipulo. Kumbaga nag-ugyunanay na di sila nga kung sa din ang ilang tuwag na
ang ilang mga manggad ipangbaligya, balay, duta, tanan yung manggad na ipamaligya kay para gamiton sa bluaton sa ministry sa pagpalapnag sa pulong sa Ginoo kag sa pagatitpan sa mga pigado kag mga imol kag mga balo. Amo na sa una, grabe sila ka-devoted sa kay Lord. Kumbaga, ano nga manggad nila, gina-consider na nila nga ipagamit sa Ginoo. Wala na sila dinalok. Kaya nag-abot na di nga, pamaligya na lang manggad. Pero may ari na di mag-asawa. Nga nag-ugyon sila tuod nga ibaligya ang manggad. Pero wala to nila ginhatag, gindi ang kwarta. Gintago nila. Nasilaw sila sa kwarta. Una-una, sang wala pang kwarta, nagpasugot sila. Ibaligya na mo na, kaya tagtara para may gamiton kita tanan. Pero sa ngara ng kwarta, totoo, dila na di, pero may kasugtanan na di sila ya. Ngantanan nila nga manggad pamaligya para may gamiton sa ministry. Biskan ila tuod ang property, pero may kasugtanan na di sila. Nga, nambalang iban, ila na ito manggad. Tingagin ano pa sila, gin cars pa sila kag naglamatay. To, di lamang God sa una, pero it's because may agreement sila, may covenant na di sila sa Ginoo kag sa ila mga upod nga. Kung ano man mabligya sa manggad ta, iya na nisang ministry, kag dapat ipagamit sa mga tao, hindi sa aton kaugalingon. Ano natabo? Acts chapter 5 verse 3 to 5. Dayon nagpamangkot si Pedro, Ananias, nga nagpadaog ka kay Satanas. Nagabutig ka sa Espiritu Santo tungod nga ang iban nga kwarta sang bilis ang imo duta gintago mo. Verse 4, hindi bala nga sa wala mo pa mabligya ang imo duta ikaw ang tagiya sina. Kag sang nabaligya mo na hindi bala ara sa imo pagbuot kun anhon mo ang kwarta nga abala naghuna-huna pagid ikaw sa paghimo sini. Wala lang ikaw magbutig sa taho kundi labi na gid sa Dios. Pagkabati sadto ni Ananias natumba siya kag napatay. Umuto kami kasunduan islang ibaligya ang ilang mapaperte kay parang kwarta ko no gamiton sa bluaton sang Ginoo pero nagpasilaw na ding mag-asawa nga si Ananias kag si Safira. Bali Pedro nga wala nga di ba imo to na pero subong ibaligya imo mangyapon yang abla nagpadaog ka kay Satanas. Nya wala ka nagbutig sa tao kundi nagbutig ka sa espiritu sang Dios. Nagpagambal to ni Pedro na tumba si Ananias kag napatay. Mga pila lang mga inuras or minuto, nagbalik naman ang iyang asawa ni si Safira. Ambal ni Peter, nya Safira, kabalo kabla sa Safira, mo giniayan ang kwarta sang inyo binaligya sa inyo property. Nya wa mo na sa sir. Amo na siya Peter. Nga nagpadaog ka mo kay Satanas, mag-asawa ka mo. Kumbaga, hindi ka mo nagbutig sa tao. Yato, manugbalik pa lang ang naglubong sa mo asawa. Subong ikaw naman nila ilubong. Espiritu na dayang nagpatay sa mag-asawa, hindi si Peter nga ginmardera, hindi Ang espiritu sang Dios ang nagpatay sa mag-asawa, it's because nagpadala sila kay Satanas. Pagambal ni Peter, areyo, nagbalik ng mga naglubong sa mo asawa, kag subong ikaw naman nila ilubong. Kag natumba si Safira. Grabe ang kahadlok sa mga believers nga maghimo sang sala, it's because sa day of Pentecost, gabi na dayang pagbubo sang balahing espiritu. Nabiskan magbutig ka lang, magpaano ka, first sa mag-asawa, kakatulumbag, kakalamatay. Kaya mo na dapat, hindi ta na pagtugutan nga matabo man na sa aton. Pag-ara na ta sa Ginoo, hindi na ta magpadaog pa kay Satan. Kaya ang kwarta na kung kisa nga pagsulay na, amo na kisa idabok to sang ano sa imo sa imperno. Si Safira kag si Ananias nahulog sa kwarta. Kumbaga si Ananias kag si Safira nahulog sa pera. Kumbaga tungod sa last of the eyes nila. Kumbaga nagpadala sila kay Satanas. Ang ilang nga manggad to nag-ibog sila sa benta. No? Mo man natabo sa sa Genesis, di ba? Wala man na di magimpakaon dayon ni Satanas kay Adan kag kay Eva ang prutas. Prutas na diyan nakabutang hindi man sanas. The fruits to know good from evil, kumbaga rablang fruit of knowledge and wisdom. Amo na din nga prutas ang nakabutang sa Genesis. Kaysa makita ni isang babae, no nabo katanang-tanang sa sinang prutas nami siya mata. Pag nami siya mata daan, ari basahon ta Genesis chapter 3 verse 6. Sa makita sang babae nga ang kahoy manami tulukon, kag ang iya mga bunga manamit kaunon, kag tungod nga naghandom siya nga mangin maalam, nagkuha siya sang bunga kag nagkaon. Ginhatagan man niya ang iyaban na kag nagkaon man siya. Kumbaga nagpasilaw sa itsura sang prutas. Sa makita sang babae nga ang kahoy ang mga bunga manami tulukon. Kumbaga manamit kaunon ang bunga.
Pagkita to guro ni Eve galaway-laway siya. Kay gali amo man toy ang butang nga ginadumilian sang Ginoo nga kaunon. The first magina kay David sa pagkadamo-damo sang asawa ni David, wala to siya nagtandog sa asawa ya, digto pa siya nagtandog kay Bathsheba. Amo man ang natabo diyo, kabisaron ta sa Garden of Eden, hindi na kamo di dapat supposed to be masulay sa pagkaon, it's because sang pagtugas ang Ginoo kumplito na tanan, pili ka lang da sang imo nga kaunon. Pero digto pa sila natiplang sa tanas pagi sa isa ka prutas. Nagahatag sang ihibalo sang maayo kag kaalam, maayo sa malain. The fruit of good and evil, to discern good from evil. Tapos amo man da nasangin pabantayan man sang Ginoo ang ikaduwa nga prutas, kadua na di ka prutas ang nakamention, no? The fruit of knowledge, to discern good from evil, or the fruit of wisdom, ay isa duwa pag the fruit of life. Amo pag sang mabalaan sang nagambal na di ang Ginoo nya ginkaon nato nila, nangin kaangay ni sila naton nga kabalo sang maayo sa malain. Kagin pagwardyahan sang Dios ang isa gidto ka prutas nga nagahatag sa kabuhi sang wala sing katapusan. Nya ano na lang kumakaon pag nila. Pakasala na lang sila nga mapakasala tapos hindi pa sila mapatay. Kag ina man nga no pagwardyahan sa anghel nga tiyog-tiyog ang tuwag na ang espada, tagin tabog sila ni Adan sa Garden of Eden. Pero again provide japon sang Ginoo ang ilang mga clothes, ang ilang mga bayo. Gintayan na sila sang Ginoo nga halin sa mga dahon-dahon, kagin pa suksok sila para hindi sila mangin ublas. Kag amo man to sang ginkakas na sang Ginoo kaya dan kag kay iba sa aton ang ang everlasting life sa pagi sa sinang prutas, ginredeem naman luat ni Jesus. Ginbalik sang Ginoo ang kabuhi nga wala sing katapusan pagi kay Kristo Jesus, no? Sa pagkadamo-damo sang prutas sa Garden of Eden, tigto pa sila nagpatiplang sa isa ka prutas nga gahatag sang ihibalo sa maayo sa malain. Amo man to gina kay David, no, sa ginambal ko luwat sa pagkadamo-damo sang asawa ya, digto pa siya natiplang kay Bathsheba. Repaged si Jesus kag si Satan. Grabe man na di. Ipauna niya man si Lord Jesus. Nagabot na di ang time nga grabe na ding fasting ni Jesus sa wilderness, 40 days ug 40 nights gutom-gutom. Abi ni Satan madala niya si Lord Jesus sa temptasyon, nombal niya. Ano verse Matthew chapter 4 verse 3 to 4. Nagpalapit sa iya ang manugsulay nga si Satanas nga nagsiling, kung ikaw ang anak sang Dios, imuwa ini nga bato nga mangin tinapay. Pero si Jesus nagsabat sa iya, nagasiling ang kasulatan, hindi lang sa pagkaon mabuhi ang tao, kundi sa tagsa kapulong sang Dios. Nagagawa sa bibig sang Diyos. Kumbaga, hindi lang kuno kaya sa pagkaon nga kabuhi ang tao, kundi sa tagsa kapulong. Nga mo man ang pagkaon sa aton nga spirito. Kabalo sa Satanas si Lord Jesus, gutom-gutom. Yam, imo anang bato imo at tinapay. Diba sulayo niya pagi sa tinapay? Anambal ni Lord Jesus, sulatan nagasiling, hindi lang niya sa tinapay kakabuhi ang tao, kundi sa tagsa kapulong. Amo tong topic ta. Lust of the flesh, lust of the eyes, subong proceed ta sa ikatatlo. Pride of life. Bugal sang kabuhi. Kung sa imo ko ugalingon da. Kung ano man na subong nga bugal, nga do feeling mo, amo nang gagahom si imo da. Nga do feeling mo, sagad ka na gid, hindi ka na kinahanglan patudloan. Kagdululihi, imbes nga si Lord magpangibabaw sa babaw, dapat dire ka lang, ululig, suli na para sa imo, ikaw nang babaw, si Lord na sa dalom. Pride of life na siya. Kagamo ginangakig ang Ginoo sa tao nga bugalon, o sa tao nga boastful, kaya sa tao, sa tagipusoon sang tao nga bugalon, siya ang Diyos sang iya ko galingon. Hindi sa magsumitar sa pulong sang Diyos, gusto niya siya taas, force kay Satan, hindi sa magsumitar sa Lord. Na worshipers lang siya, ara kay nagkatubuan sa bugal. Pride of life yan, nagtaas. Na gusto ko ako i-worship niya man. Kaya nombal sa Isaiah, pakintagbong sa kalibutan sang mga patay. Tungkol siya nga pride. Yun, basahon taluat, no? Ang gindala pag ituluat ni Satan si Jesus sa wilderness, Matthew chapter 4 verse 8 to 10. Sa liwat gindala pagid niya si Jesus sa mataas nga bukid, kagin pakita sa iya ang tanan nga ginharian sang kalibutan, kag ang iya sinigahom kag manggad. Nagsiling si Satanas sa iya,
Ini tanan hihatag ko sa imo kung magluhod ka kag magsimba sa akon. Verse 10. Dayon nagsiling si Jesus, palayo ka sa tanas, nagasiling ang kasulatan, simbahon mo ang Ginoo nga imo Dios kag siya lang gid ang imo alagaron. Gusto ya sang Ginoo nga si Kristo mag pasan sang cross, lansang kag koronahan sang tunok-tunok kay pagi siya dra kita may kaluwasan. Pero sang na ano ni Satanas nga siya naglingin padala sang Ginoo. Ari sulayon ta mapalansang kada. Pero kung ako i-worship mo ang bilog nga manggad sang kalibutan, pating mga ginharian, ihatag ko sa imo. Kumbaga ikaw ang i-worshipon sa tao ta. Ikaw ang madumala, ikaw ang taas ranggo sa tanan. Ikaw ang pinakataas bugal. Ginofera niya si Lord Jesus. Ako mag-worship ko no sa Lord Jesus, siya ihatag yagid. Amak mo digto ya pagindala sa pinakataas nga bukid. Kaya ang Jerusalem kabayara man sa babaw sang bungyod or bukid. Niya pakita ko na tanan si imo. Imo lang na kung isimbahon mo ko. Pero ang balin Jesus siya, palayo ka sa Satanas, kaya ang kasulatan nagambal nga ang Dios lang gid ang imo nga Ginoo nga simbahon, kag siya lang imo nga alagaron. Kino pagid na de, arab lang bugal. Ngari pa yun di, si Lord Jesus yan overcome yato ya, ang lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Yan pang overcome to Lord, tanan ni Lord Jesus para sa aton. Pero may isa na pag na kahari. It's because grabe na sa siya nga kingdom, pati protection sang Ginoo hara na laabot gin extend pagid sang Ginoo ang yang kaboy into 15 years. Pagi kay Prophet Isaiah to nga sa pagtagna siya nga bata man ni Amos. Ano ambal na di sang natabo na di nga may visitors or mga mensahero ang piyak nga kingdom kagin padala siya ginpakita-kita na di tanan ni King Hezekiah ang mga properties sang palasyo kag sa mga templo. Dito mabasahan sa ang attitude la do pagmamayabang, kumbaga English pa niya na ostentation. Kung ano nga manggad nga rasi mo, gusto mo ibuyagyag kag ipakita-kita. Kumbaga ina man mga hacienda, mga balay nga nami arab lang do hindi ka kay post mintras hindi mo na mapakita-kita kag mabuyagyag sa tanan. Ano na siya ostentation, do pagmayayabang. Pwede mo man siya mapakita to glorify Lord. Lord, salamat Lord, gin bless mo ko sang amo ni. Pero to the point nga blang ina nga manggad nang Diyos nang arab lang do ang wala mo na ginaunor nga ina nga manggad bilang kadungganan sang Ginoo. Kumbaga bilang kadungganan na lang si imo ko galingon. Ostentation, pagmayabang. Dug na hinambog ba kung sa Ilonggo pa, doga pakahambog kada. 2 Kings chapter 20 verse 13. Hezekiah received the invoice and showed them all that was in his storehouse, the silver, the gold, the spices, and the fine olive oil, his armory, and everything found among the treasures. There was nothing in his palace, all in his kingdom, that Hezekiah did not show them. Kumbaga, ginpakita-kita kuno sang hari na din sa mga mensahero ang ya mga bodega, ya mga pilak, mga bulawan, mga spices, pagid, mga olive oil, kung anong properties ang sinang kingdom, nga dumapabugal nila, ginpakita-kita yato. Sa pag duarabang duga pabugal sa dug na painto ya sa mga mensahero ginpadala siya. Sa Ilonggo yan nga version, ginabi ni Hezekiah sa mga mensahero kag ginpakita sa ila ang iya tanan nga manggad. Ang iya pilak, bulawan, iya mga agwa, kag mga pahamot, kag ang tanan niya nga mga gamit sa inaway, wala sim pagkabutang nga yara siya mga talaguan, ukon, bisan diin nga bahin sang iya ginharian nga wala niya gin pakita sa ila. Kumbaga lang pagpadala siya sa mensahero, gin pa kita-kita tanan ni King Hezekiah to. Nyari mo na din hamon kingdom yung aring mga gold ko, mga silver, bo damo gid kami diyan. Arab lang do ginapainto yan at ginapabugal yan na. Ginayabang yan na. Kag amo na dapat ang likawan naton. Tungod ko no nagpakita-kita to sa sang iya nga manggad, anong ginhimo na di, anong konsekwensya na di. Sang Ginoo tungod sa iya nga pagpabugal sang iya nga manggad, pakita-kita. Basahan ta sa 2 Kings chapter 20 verse 16 to 18. Dayon si Isaias nagsiling sa hari, ang Ginoo nagsiling nga ang tion magaabot nga ang tanan ng mga butang sa imo palasyo, ang tanan ng mga butang nga gintago sang imo mga katigulangan, tubtob sini nga adlaw pagadaloon sa Babylonia wala sing mabilin.
Ang iban sa imo mga kaliwat pagabihagon kag pagakapunon sa pag-alagad sa palasyo sang hari sang Babylonia. No, tungod kay ginpakita-kita ito, ginpabugalya, ginpahambog yang mapaperte, anong konsekwensya ko no? Wala sang isa nga mabilin sa sina nga palasyo kay tanan dalon sa hari sang Babylonia. Kag ang imo nga mga bata imuon to yang nga mga yunok pangkapunon. No? Di dapat likawan ta na. Kag wala sa sang butang nga wala ginpakita-kita. Kag amo to yung padalaan sa konsekwensya sang Ginoo. Mayari pag ginadi sa kahari kung sa diin sa grabe nga pag-establish na sa nga kingdom na gano'n na di siya. Darab lang do feeling niya siya na nag-establish ang sina nga lugar. Darab lang do feeling niya do wala na ginaunor ang Ginoo nga dapat supposed to be ang padunggan niya ang Ginoo nga nagatag sang siya sang sina nga kingdom. Pero ang ginhimo niya na diya nagpabugal siya. Nyari na nga kon gin pangabudlayan. Kumbaga ang glory tanan na lang sa iya kaugalingon. Wala na sa Ginoo. Kumbaga ginkakas siyang himaya sang Ginoo para to sa iya ang panghimo sang Ginoo to dugin disregard ya. Kumbaga para tanan tong natabo siya nga mga success iya pa tungod to sa iya kaugalingon. Sino ni siya kuno? Si King Nebuchadnezzar sang Babylonia. Diri ta mabasahan sa Daniel chapter 4 verse 28 to 30. No, tungod kay nagpabugal si King Nebuchadnezzar nga feeling niya siya tanan ang nagpundar sang sina ang kingdom kay Babylonia so una isa ni sa pinakabantog kag pinakabaskog nga kingdom. Ano nga tabo na di ko no? Sa Book of Daniel chapter 4 verse 28 to 30. Ini tanan na tabo kay Haring Nebuchadnezzar. Sa tapos ang 12 ka bulan sang nagadayan-dayan siya sa hardin sang atop sang iya palasyo sa Babylonia. Nagsiling siya, tan-awa kung daw ano kadako sang Babylonia. Ginhimo ko ini nga akon syudad sa pagpakita sang akon gahom, kusog, himaya kag pagkahalangdon. Nga initanan pagpatindog ko sang Babylonia. Suno ni sa akon kusog, kingdom kag honor. Iya tanan nakasentro tanan sa iya nga kaugalingon. Ti ano kuno natabo na de. Verse anong ginhimo sang Ginoo siya tungod nagpabugal siya. Daniel chapter 4 verse 31 to 33. Wala pa gani siya makatapos hambal, may tingog nga gikan sa langit nga nagasiling, Haring Nebuchadnezzar, pamatii ang akon hambal. Ang imo ginharian ginakuha karon sa imo. Pagatabugon kagikan sa katilingban sa mga taho kag magaistar ka upod sa mga sapat nga talunon. Magakaon kasing hilamon kaangay sang baka sa sulod sang 7 ka tuig. Hari, gindisiplina gipakaon sa sang mga hilamon. Dayon magakilala ka nga ang labing mataas nga Dios may gahom sa mga ginharian sa mga tawo kag mahimo niya nga hari ang bisan sino nga luyag niya. Verse 33. Sa galiyon napamatud-an ini. Si Nebuchadnezzar gintabo gikan sa katilingban sa mga tawo kag nagkaon siya sing hilamon kaangay sang baka. Gintunugan ang iyalawas kag ang iya buhok nagtubo nga pariyo kalaba sang mga bulbol sang agila. Kag ang iya mga kuko naglaba kaangay sang mga kuko sang pispis, no? Tungod sa pagpabugal ni King Nebuchadnezzar, nangin beast sa latagon sa forest. Nga tungod ka nagpabugal ka, ginakakas na sang Ginoo sa imo ang imo nga kingdom. Nga sa sulod sang 7 ka tuig magakaon ka upod sa mga sapat, magaharab ka sa mga hilamon. Until such time nga mapamatud-an mo nga ang Ginoo gali ang mas labaw sa kingdom sa mga tao sa kalibutan. Kaya ano na ding natabo? No? After sang sinaan natagna nga mga tinuig, nagpaubos na diluwat si King Nebuchadnezzar sa Dios. No? After that, nagrepent si King Nebuchadnezzar, kagin balik na da sang Dios sa iyang palasyo. Gandisiplina sa sang Ginoo kay feeling ni King Nebuchadnezzar, siya ang pinakagamhanan sa tanan sa Babylonia. Gandisiplina sa sang Ginoo, ginimo sa sang Ginoo nga sapat sa pagharab sa mga hilamon sa latagon. Kay para irumpagon ang yabugal, kay para ipakita sang Dios siya nga hindi ka tayo magpabugal. Kaya ang ginharian mo gamay-gamay lang under pa na sa akon. Nga kunya ginharian wala sang katubtuban imo ya mapatay ka wala na niya sulebo na sa imo nga mga mga kauturan magpinatyanay pa siguro tungod sa manggad mo da. Pero ang balya sang Ginoo wala sang mas malabaw nga ginharian sa akon. Amo na ni Nebuchadnezzar kung sino ka man hindi ka magpabugal. Kay kung gingkuha ganito sang Ginoo kay King Nebuchadnezzar ang iyang mga pinangabudlayan how much more ikaw. Dapat kita mag-submit sa Ginoo. Kumbaga kung anong mabatunan ta grasya ano ta sa Ginoo i-honor ta Lord.
Glory to your name, Lord Jesus, Yeshua. Tungod niya natabo sa akon kay tungod ni sa imo, hindi ko diya kapabugal sa akong kagalingon. Ikaw gid diya ang dapat padunggan. Amo na dapat magpasalamat kita una ta pasalamat sa Ginoo. Kag may mega pasalamat man sa ato ng balonta nga si Lord Jesus siya ang una pasalamati. Kay kami nangin steward lang. Kag amo na dapat, no? After that, again, balik sang Ginoo sa iya ang kingdom, no? Damo tadi makita, no, tungod sa ilang nga pagka prideful, tungod sa lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, gin pang disiplina sila sang Ginoo. Pero mayari man ko subong isa ka share nga isa ka tao kung sa diin tungod sa pagka-obedient niya sa Ginoo, wala siya gin disiplina kundi gin rewardan pa siya. Amo to ginambal ta ang kabuhi sa kalibutan, hindi coincidence. Pag may ginhimo ka, nakapalain sa Ginoo, batunon mo ang disiplina o kung penalty, sa konstansya o kung sumpa. Pero once again, gin-obey mo si Lord, may blessings. Natabo ni kay Joseph, kay Jose. Dito mabasahan sa Genesis chapter 41 verse 37. Ang hari kag ang iya mga opisyales, nagpakamaayo sini nga plano. Kag nagsiling siya sa ila, wala na kita sing may makita nga tawo nga maglabaw, pa kay Jose, nga may espiritu sang Dios. Verse 39. Gani ang hari nagsiling kay Jose, tungod nga ang Dios nagpahayag sa imo sinitanan, matag nga wala na sing isa nga mas maalam pa, kag may paghangop nga labaw pa sang sa imo. Himuon ko ikaw nga manugdumala sang akon, pungsod, kag ang tanan ko nga mga tinaho magatuman sang imo mga sugo, mangin ikadwa lamang ikaw sa gahom tungod sang akon pagka hari. Kinatabo na din, hindi na din mapakali ang hari sang Ehipto. Pirmi na di siya gadamgo. Basta ulit, sulit ang damgo. Ngado, hindi na siya mapakali. Yung pangtipo niya din yung mga magicians, kag mga tawag ni, mga sorcerers, mga magikiro. Yan, hindi ko mapahamtang sa akong nga damgo. Di wala gid sa may maka-explikar. Uli, may isa na di kapriso nga nagbalik sa posisyon to sang hari nga do cupbearer. Nya mahal na hari sang napriso ko may harap bla tawo nga nag-interpretar sa akong damgo kag ina nga damgo nagtuod gid kag nagbalik ako diliwat sa pag-serve sa imo sang bino, sang wine. Nya sinuoy na. Nya mo sa una ang tawo nga kabulig ni Potifar. Nya patawag ina nga tawo sang sugid na sang hari ang yadamgo interpretar ni Jose kay ang hari nakadamgo sang nakakita sa sang 7 ka mga baka nga nagtambok-tambok, healthy nga mga baka nga naghalin sa sapa or sa tubig. Sampag ano nila sa tubig, ang ina nga mga baka ginkaon sa mga niwang-niwang man nga mga baka. Pero samtang ginakaon to sa mga niwang-niwang nga baka, ini nga mga niwang wala nagtalambok. Ikadwa pag damgo, nya nagdamgo siya kuno luwat. Nya mga uhay or mga tawag ni mga butel ni bla nga mga grains or mga ano na uhay bla rang gina-harvest bla ya ka trigo. Nya ginka nagtulubo. Tambok-tambok ila pagtubo tapos samtang nagatubo sila gin pangkaon pagid sila sang niwang nga mga trigo or mga uhay. Samtang ginano amo gyapon ni tsura. Kag didto na interpretar ni Jose. Nya malhari gusto ipabalo sang Ginoo sa imo nga may tigulutom nga matabo sa sulod sang 7 ka tuig. Di napamatud-an sa hari nga tudtuod mangid gali. Nga napamatud-an sa hari nga si Jose may espiritu sang Dios sa pag-interpretar sang sinang madamgo. Amo na din nga tabo. Ano ang basang hari? Kaning hari nagsiling kay Jose tungod nga ang Dios nagpahayag sa imo sinitanan, matag nga wala na sing isa nga mas maalam pa sa paghangop nga labaw pa sang sa imo. Kumbaga si Jose nangin gobernador sang Ehipto tungod sa pagkamasinulundon niya nga sa Dios. Ang pamangkot, ano na ding rason nga aging pasudunggan sa sang Ginoo? Kaya may ginagihan na diya si Jose. Kung aging promote siya ni Lord, kagina to yan, ni Nebukadnezar, pang demote, si ano yan, pang promote. Si Jose. Verse 41, no? Ginkuha sang hari sa iya tudlo, ang iya singsing nga may selyo sang hari kagin soksok ini kay Jose. Tungod kay si Jose nangin gobernador na sang Egypt, ang signet sang hari nga pantatak sa mga transaksyones ginhatag kay Jose. Asugod subong hari na ni sa imo. Ikaw na ang ginapa-manage ko, ginapadumala ko sa sinang aking damda sa Egypt, under sa akon. Kag wala, tanan ko nga mga opisyal, tanan ko mga tanaho, under sa imo. Ako lang ang isa nga magalabaw sa imo, kaya ako yung hari sang Ehipto, Pharaoh. Kaya amo nang tabo, gin-promote si Jose.
Ang pamangkot nga ginpadunggan na di Susi kuno sang Ginoo, no? Nag-abot na di ang time nga sang si Jose ato pa wala pa na di siya mapriso ato na siya kay Potifar, tungod servant ni siya ni Potifar nga isa man sa pinakataas nga ranggo or tanod sa Ehipto sa una or kapitan. Nag-abot na di ang time nga ang asawa ni Potifar naglast kay Jose. Natubuan sa kailigbon, gusto ya makipag-sex kay Jose. Kasi Potifar wala permi sa ilang nga balay. Pero ano yung natabo? The more siya gapanghagad kay Jose, maghulid ka sa akon. Anong bal ni Jose? Hindi ko yung maghulid sa imo. Kaso ng mga adlaw, mahulid ka sa akon. Kumbaga ginasulay agad si Joseph, si Jose. Kumbaga natabo na da sang mula si Potifar. Pero diretang basa ang ginhimo ni Jose. Genesis chapter 38 verse 8 to 9. Pero si Jose nagpanghindi kag nagsiling sa iya, sa asawa ni Potifar. Dumdumabala. Ang akon agalon wala nagapalibog sang bisan ano diri sa balay tungod kay yari ako. Ako din ginasaligan. Ginpadumala niya ako sang tanan niya nga mga pagkabutang. May otoridad ako sa sini nga balay nga pareho sang sa iya. Kag wala sang bisan ano nga ginadumili sa akon, luwas lang sa imo nga iya asawa. Kumbaga samtang ginhagad to siya nga makipag-sex sa iya. Tungod kaya ang asawa ni Potifar gupagwapa man puti-puti kasi siyempre mo ano may katungdanan bla sa palasyo sa Fero. May katungdanan to sa Fero. Titaas lang go si Potifar, ting asawa niya hindi man maglawag-lahog na do si Sinolang, kumbaga flawless man siya kag ano. Ti amo tong everyday gasulay kay Jose. Amo tong bal ni Jose, nya hindi ko ya. Tawhay sang pinsar sang imong nga bana nga si Potifar kay tungod ako di gamanid sa inyo balay. Hindi ko na mahimo ya. Paglabaw sa tanan hindi ko na mahimo ang inangabutang sa ilang ang pagpakasala sa tubang sang Ginoo. No, verse 12 anong natabo ko no? Ginbuyutan sang asawa ni Potifar ang kunop ni Jose kag nagsiling, "Hulid ka sa akon." Pero si Jose nang inpadlos kag nagdalagan sagwa samtang ang iya kunop na bilin sa kamot sang asawa ni Potifar. Kag amo na di ang rason ko nga asi Jose na priso. Kay samtang ginahagad siya, nagatampi lang siya, gimbutong sang asawa ni Potifar iya tampi. Pero si Jose nagdalagan. Wala to siya nag-take opportunity, take for granted, kay tungod wala si Potifar, hilabtan yung asawa. Si Jose ang nagdalagan. Kaya amo lang yung sala, nga hindi mo ni mabatuan niya tutuod. Ang himuon mo di dalagan. Dalagan ka, basta sexual sin na gani, dalagan. Hindi na pagtagayon ni Satanas. Si Jose, wala si Potifar to sila panimalay, wala ito din take for granted, wala ito ginabusar inang opportunity para himuslan mo ng asawa ni Potifar nga gahagad siya. Kung gisakit tayo, wais patay. Okay lang na iya. Bastante ko sa pangamuyo. Bastante ko nagapuasa ko. Okay lang na. Biskan nara kami daya, hindi kami na makakumit amo ng kasala kay bastante kay pa sa pangamuyo. Pero kung bisaro naton mga utod, si Jose nagdalagan. Kay kabalo si Jose, once nga mag-arouse na naganing mag-arise na ng sexual sin siyang, ang iyang flesh maglagan. Biskan siya hindi na makontrol, madala na sa temptasyon hasta tuma. Hulid na lang sa sasawa ni Potifar. Mga utod ang ginhimo ni Jose nagdalagan. Basta sexual sin na siya, dalagan ka na. Siya magambala sa imo, pastor, lakat ko di sa akon, brother, lakat ko di sa akon, gabi mapapray ko sa imo. Pwede mo ni malihan, so. Hindi na natuto, hindi na mag, ano da, biskan ano ka pa kapangamuyo, balaan mo nga ina, patibong na Satanas, hindi na. Pakagto ito sa mga elders, nga parehas man siya nga, babae. Hindi ka da maghambal nga tungod kay pastor ka or tungod kay may ano ka, may bastante ka sa pangamuyo, okay lang na. Kay para sa imo hindi ka madalas ang pagsulay. Basta sexual sin dalagan ka. Hindi niya pwede samtang gano da sa simo gatag da sa simo mali siya. Ikaw may malihans ka man ka magpangamuyo, dalagan. Pero sa ginhimo ni Jose. Hindi naton pag abusaron ang grasya kay para matugot naton mga butang ginabawal sang Ginoo. Dumdamo blaga kahulog sa sala nga adultery. Dumdamo blaga hulog sa sala nga fornication. Biskan ako prangkaso glanon nakahimo nung kun sa una. Pero ang Ginoo gahatag wisdom sa imo. Hindi na dalagan ka. Hindi pagtagayo ano ganyan bal sang pulong, neither give place the devil. Hindi mo pagtagaan sang kahigayonan si Satanas nga gubon kawaton ang imo nga kalipay sa Ginoo. Kay mga sexual sin na. Do you think kung grab to ni Jose ang opportunity, do you think nangin gobernador sa sang Egypt? Basta sa presuan ba ang guro patay na to sa mga upod yaman. Pero ululi kita mo sanggin ano ni Jose ina nga temptasyon, ginrebuke, ginresist. Biskan na priso sa tuod pasibangdan siya ng rape pero ginhimo pa to siya warden sa sulod sang presuan.
Amo niya katampad sang Ginoo kay Jose. First man kay Peter, biskan ginapriso na, grabing kalipay gapon sa Ginoo, rejoice. Biskan mapriso ko di basta wala ko yung maginhimo lain. Anyon mo man atuod nga wala ka mapriso, pero totoo ang sala, guilty ka. First kay David sang nakakommit sa kay Bathsheba, wala to siya mapriso. Pero ang bali ni David, Lord, biskan manugtulog ko, pagbugtaw ko, biskan nahara ko sa kusina, ang sala gapanukot sa akon, guilty gid ko ya. Amnon kisa hindi tayo mambala niya ang mga nakapriso. Kisa ang mga nakapriso na sa mga prisuan, wala na kinalain sa mga tao nga ready sa gwa, may freedom. Galing kasi sila yan nagkaladakpan lang. Pero kung pansaron tatanan sa lahi sang Ginoo, tanan ta convicted. Kag dapat palagyuhan ta ang sala. Kay wala ka kinalain sa mga tao sa prisuan kung nakasala ka sa sang Ginoo. Na kumbaga nasupak mo lang ang legality sang lugar ang konstitusyon. Pero sa morality kag standard sang Dios siya, tutuod convicted kag dia. Kag amo na dapat sa mga amo na klase sang sala, likaw ta. Kung may gahatag sa ton advice, batunon ta. Hindi kita mangin kaangay kay Rehoboam, mga bata ni King Solomon. Sa nagrebelde, before nagrebelde ang mga Israelites, nangayo to sila sang kay Rehoboam. Niya kung pa mag-anon mong amon mga taxes. Mag-serve kami sa imo faithfully. Pero may mga elders nga nag-advise kay King Rehoboam. Ihatag sa ila ang ilag na pangayo, ipamag-anang ilang mga taxes, mga pabugat kay ginhatag sa una ni King Solomon, kay sila mag-serve sa imo. Pero amo tong advice sa mga elders ni kay Rehoboam, ang ginpati ni Rehoboam ang mga pamatanon nga bag-o lang gani sila ang mga posisyon. Yang balas la, kung mas mabugato, pabugaton ta pagid ang taxes. Dapat kaangay kita kay Jose. Damo subong, nakahulog sa sala. Kaya wala pa na magtugot ina nga sala ang Ginoo may ginapadala na nga mag-remind. Hindi okay lang ni. Pero ang pusuno sa puno sa Ginoo si Jose nalagyo. Hindi kita makahambal nga. Hindi kita na makasala tungod kay grabe kita magpangamuyo, grabe kita magpuasa. Sexual sin na wala ka da sang ibang himuon, palagyuhan mo na. Hindi mo na pagtugutan. Nga sa subong adlaw, okay lang nga nagsulod ka mo da, wala ka mo madakpan or wala ka mo da kakumit. It doesn't mean nga padayunon mo na nga padayunon, mintras tanto. Kaya pulong sa Diyos, gambal nga palagyuhan naton, klase sa mga sala, nga klase sa mga sala, ang sexual sin, palagyuhan. Palagyuhi. Pastor, pwede kita ka Bible study, amon ni oras, talas 12 ang kagabihon, basta pwede ilihans mo na lang ko dayon. Utod, hindi ikaw tong magkagto kung lalaki ka, pastor, babae ito. Pagto ito elders. Amo na yung kasamas namin ang mga counseling room. Mas namin ang mga counseling room ni transparent. Amo na yung kasama may punto si Pastor Ed Lapis. Nga mas namin ang mga counseling room transparent. Kung kisa mas namin nga kristal ko no. Kay para kung ano tong kakatabo sa sulod, visible sa gwa. Kumbaga wala gahom si Satanas. Yung kisa kibot ka lang bla. Kibot ka lang nakakumitar ka na sinang asala kay wala kayo mo naghalong. Kag amo na dapat mo utod, palagyuhan tayo ng asala. Hindi ta pag irason kay tungod nga grabe na ta sa pagtuo, i-excuse tayo na ang mga sala kay sa mata sang Ginoo ya, ang sala. Subong wala ka pa na mano na, wala mo pa na makomitar. Pero kay tungod sige na lang, wala ka nagpati sa mga advices, kibot ka naghulo, naglow ka na spiritually. Basta uli, kibot ka ang nag-advise mo to, ang ginsuli mo pa, hindi kamuyang may diferensya, okay lang na ya. Grabe kuya magpangamuyo. Grabe kuya magpuasa, okay lang ni. Hindi na siya utod. Ang pulong sa Diyos ngambal. Ang sala, hindi naton pag-i-compromise. Ang sala sa panulok ng Ginoo, sala ginaya. Hindi kita mangin kabangdanan sa pagkasandad sang iban. Yung kisadan mayara kita yung mindset. Nga kita aton mindset kung kisa, hindi ta aware sa aton lang nga ginagiyo. Hindi ta aware ang mga bawal ginapanghimo naton. Pero totoo, di ba naka-notice na ang bawal ginahimo naton. Pero nga ito niya rason per me, okay lang niya. Kaya dapat ko no, likaw ta sa sina nga mga pagsulundan. Teaching na sa kabay ni sa mga Nicolaitans, ang mga sexual sina, mga compromise, teaching na ni Balaam kag sa mga Nicolaitans, kag dapat likawan ta na. Kag kabay pa nga may, natunan ta sa kabuhi ni Jose. Kumbaga, sundo nato niya si Jose. Samtang ginabutong na itong tampi sa sawa ni Putipar dalagan. Hindi ka man naguro agi, da kung magdalagan ka. May natunan ka lang niya sa nagligad mo.
Hindi kay ginahagad ka sang babae o kung ginanong tampi mo da, ikaw nang hindi, lalaki ka nang hindi ka, agi ka na, hindi. May natunan ka to sa mga past nga mo nga kabuhi. Kung sa diin nahulog ka sa sina nga tugalbong. Kag subong ya, hindi ko ya, madalagan ko ya. Hindi kita yung mangin pareho kay Samson. Si Samson, biskan kabalo siya nga siya ang gamiton sa Ginoo sa pag-deliver sa mga Israelites o mga kamot sa mga Filistinhon. Si Samson to yaw, kapang ayam pa to ya chicks. Galakat pa ya sa mga beer house. Biskan kabalo siya nga may covenant sa Ginoo, Nazaren siya. Gintagna ka sa Ginoo nga pag-deliver sa mga Israelinhon sa kamot sa Filistinhon. Nazaren to siya, Nazareno. Okay, kita mo lang sa ulihe, no? Tungod kay gabi na sa ka-compromise. No, napagid sa laya, wala iya ginapati ang iyang mga ginikanan, ang iya amay, wala iya ginasunod. Kumbaga kung anong pagplastar sang amay ya para sa iyaya sala. Ang lain pag ito kay pagkapuli pag ito napatay ang lihon. Atublan siya nga riddle nga sa sina nga makusog minagwa nga matamis. Kumbaga ang pulot pukyutan ara sa karkas or sa kalansa isang leon. Gingkwa ito ya kaging kaon. Ang lain pag ito gindalaan niya pag ni kanan. Kumbaga kung sa standard sa mga Nazaren dapat bawal ka na magkaon. Bawal ka gani maghikap sa mga patay nga sapat or sa mga patay nga taho. Kaya nakatalana kaya para sa Ginoo. Di dapat sundon tayo si Jose, hindi si Samson. Kumbaga si Samson tuod ginbalik lang tayo sa Ginoong covenant sa iya, nagtubo at buhok yang pursaya. Kaya nangayo to sa pasaylo sa Ginoo, Lord gae ko sa isa pa chance na matimalos ko ang mga Israelinon, pati ikaw. Amo to plakadlaw kibot lang gatubo na, pero totoo diyan ko ang kusog ni Samson wala to halin sa buhok. Formality lang to yang nagatubo ang buhok. Formality lang to ya sa covenant sa Ginoo, pero totoo ang covenant ni Samson halin to ya kay Lord. Halin to ya kay Yahweh, sa Diyos ng Israel. Amo to sang ginsupak na tungod na wili na sa kay Delilah. Bawal siya nga makipag-asawa sa mga Philistines, tapos siya ya nakipag-asawa gyapon kay Delilah. Kita mo kakas ang Ginoong covenant. Pati nga utod, symbolizes na lang to yung pag-utod sa buhok. Kung silingon to ya, na utod na tong covenant siya sa Ginoo. Pasalamat na lang sa ululigin restore ang covenant, nagtubo liwat. Kag niya kusog nagbalik. Kag dapat utod amo na hindi ta sundon si Samson nga ga-compromise sa mga sexual sin. Paano kita kung gisaapla adlaw katudlo sa aton nga mga disciples, sa aton nga mga tumuluo or sa aton mga membro nga bawal na siya, hindi mo na pwede. Oras lo nga wala pang natalana nga tion, bawal gina siya. To, bawal na siya. Kung isa paano kita makambal sa aton mga disciples or sumulunod, kita mismo galing ang mga partakers man. Kita ang gahimo. Biskan ako ng pag-share subong, biskan ako gakaigo man ko. Siyempre sa una mo man ko ni. Salamat ko gimbago sa ginawa kong tagipusoon. Kag hindi nangita nang yan partakers ang sala. Kag kabay pa may impact sa aton ang kabuhi ni Jose kag ni Samson. Basta sexual sin, hindi na da mag-compromise. Yatag sa mga elders sa simbahan nga problema. Kung may tigulang ka mo daw may mas edad-edad. Kung may pa tungang gabi na, gusto pa da magpa-prayer sa inyo pag tuwi sa mga elders mas lapit-lapit. Kapin pag di na nga babae, hindi ikaw to yung magpatuga-tuga nga lalaki ka. Tapos feeling mo da nga do sagad-sagad ka nga do anointed ko ya. Anointed ko ya. Tapos na to na nag-arise na ang sexual sin. Ato na ang lust of the flesh. Lust of the eyes. Hasta uli, pride of life na, hindi mo na makoreksyonan, hindi mo na matudluan. Kaya kung ang balaan mo, hindi masagad ka pa. Oo, alam ka na, sagad ka na. Kaya dapat, sundo naton ang kabuhi ni Jose. Ano to kung nga ton angin na, una, lust of the flesh. Itong tabo kay David kay Bathsheba, kay Amnon kag kay Tamar. Ako sunod, tabo man sa akon. Kasi siyempre taho ta. Pero kung lain ang daya, kung napadayon mo na nga ginapadayon, kaya raya kalain. Kasi siyempre may pagtulunan ka na lang sa Diyos, tapos i-allow mo pa na. Lust of the eyes, sample, may asawa ka na. Pero paglabay ito yung mata mo, gabalik-balik pa ito, gasunod pa ito ya. Yado, hindi ka pa bastante, dahil mo asawa. Kung hindi ka dapat pala asawa mo, hindi ka pa magunta, tulok-tulok. Sorry. Dapat likawan ta na mga utod. Kung baga hindi ka kung naglapag ng paon, mo asawa, no, dahil nga balikid-balikid mo ga. Ari, nanggid ko di. Kaya ano pagad, pride of life. Ang pride of life, amon sa atin, kasi posisyon ta sobra. Arab lang, iban to yung mas tagas-tagas, ganito posisyon, kaya posipos lang. Ang iban to, mga presidente, iban to gani, mga ano na, pero humble. Ano pagad na,
Uli sinibukad ni Sar gani o tas taas ranggol uli gin humble gid sa Ginoo gin humiliate gid siya kay para rumpagon niya bugal. Pero kung kisa aton din nga atong posisyon kung kisa ado katiting lang sa posisyon sang iban pero kung kisa magpabugal ta do si sino pa ta do hindi kita mapakalimin tras hindi ta permit pagistorya aton posisyon sa iban. Pride of life na siya. Napagid feeling naton sagad-sagad ta sa iban. Tungod grabe na ta ka founded sang word of God hindi na ta gusto nga yung balance ang iban biskan sa dumas dalom-dalom pa naton. Kumbaga do hindi tabla feeling tabla sagad-sagad na ta sa tanan nga butang. Pride of life na siya utod. Kaya ang pulong sa inogambal kita wala dig munong sabi sa mga Bible school wala ya graduate dia. Pag ikaw tumulo one graduation lang na dia kung mag-abot na si Lord Jesus rapture. Kaya ang kabuhi sa kalibutan is all about learning. Learning na di wala na di graduation. Muna hindi kita diya ka pa sagad-sagad nga do feeling ta kung natudloan ta kung na-review kita mati ko si mo man sagad ka pa sa ako na. Hindi niya mo na utod. Kumbaga kung anong ginhambal sa Ginoo sundon ta. Hambal sa Proverbs ang maalam nga taho the more mo gina-correct the more ga pasalamat. Pero ang buang-buang nga taho ang buang-buang hindi ni sila yung mga mentally retarded ha, ang mga mentally ill. Ang buang-buang or malaot nga tao ang balsang pulong sa Diyos, ang mga tao nga mga wala kasubitar sa Diyos. Amo na siya. Basta may mabasahan ka na sa Bible, foolishness or wickedness. Hindi na sa siling ang pagkabuang-buang about sa imo, lakat sang paminsaron, lang doga lakat ka sa dalan, daga pang pulot sa mga basura, kaga sipa-sipa, sang lata, sang alpine, hindi na siya ang tsakto nga term sa buang-buang kung base mo biblical. Ang sakto yung nga term sa buang-buang, foolish or wicked, ang mga tao nga wala nagasubmitar sa pulong sa Diyos, nga feeling nila sila ang Diyos ang nila kaugalingon. Hindi ta kabalo magbaton sang corrections, feeling naton sagad ta sa iban. Pride of life na siya. Feeling mo nagatag ka appliances, nyo, ipestorya mo pa to, nya wala na. Sakon mo na alin nila appliances da. Hindi na siya utod, dapat i-honor nato niya ang Ginoo, naging gamit ko sang Ginoo para ina nga no, mapalabot man sa iya. Kagkabay pa may natunan kita sa atong topic, nga, amo ni, lust of the flesh, lust of the eyes, kag pride of life, no? Kumisaron tabla. Kasi tanan kita daan yung mga believers na hanad na lang sa pahapos. Kagarab lang instant pa kung sa noodles pa instant. Hindi ta kabalo magluto. Gusto ta diretso na lang butang ininit. So si Jesus nagambal kay Peter. Take note ha. Basta ganun yung mga shortcuts na kalabanan. Shortcuts. Short time. Yan asang demonyo. Likaw ko da. Shortcut. Biglang liko. Short time. Mga 3 hours na. Yan asang demonyo. Kaya dapat likawan ta na. No? Sa ngabot ang time si Lord Jesus nagambal na sa kay Peter a day before na da siya or i-crucify or mga days before siya i-crucify na malakat kita sa Jerusalem. Malakat kita sa Jerusalem kung sa diin ang anak sang tao which ga represent sa siya nga kagalingon kay Lord Jesus nga isikway kag ipagalan sang sa krus. Anong ginimo ni Peter? Gingguyo diya pa na si Jesus sa kilid. Nya, hindi niya matabo si mo Lord. Pero ano man ako no? Anong bali Lord Jesus kay Peter sa Mark chapter 8 verse 33. But when Jesus turned and looked at his disciples, he rebuked Peter. Get behind me, Satan, he said. You do not have a mind of concern of God, but merely human concerns. Kumbaga, sang time nga nagambal si Jesus niya, makadto kita sa Jerusalem kundi ina ko nga anak sang tao isikway kag ikanulo sa kamot sa mga Hudiyo kag ipagalansang ako. Ginguyod sa ni Pedro. Nya Lord, hindi niya matabo si mo. Ano ang bal ni Lord kay Peter? Ginrebuke to si Satanas nga ara siya. Nya, get behind me, Satan. Nya, palayo ka sa akon, Satanas. Ang imo huna hindi alin sa Diyos, kundi iya lang niya sang tawhanon. Kaya gusto sang Ginoo nga si Lord Jesus, mag-suffer sa cross, latiguhon, itraidoron, i-betrayed sa sang iya disciple nga si Judas man. Kag after 3 days nga mapatay siya, may resurrection. Kag pagi sa pagpalansa ni Lord Jesus, digto kita may kabuhi nga wala sing katapusan, kag ginredeem kita sa Amay. Ginredeem ang taho nga makasasala sa Dios nga Amay kamo nang pamagi sang Ginoo kung sa diin mapulfill ang mga prophecy sa Old Testament nga pagi sa kamatayon ni Kristo tanan kita may kabuhi nga walang katapusan kag unite kita sa Amay. Tiyan mo to yung pamagi sang Amay, pero kita mo sa Satanas to yan nag-review na gano pa to yan nag-interrupt pagi kay Peter, nagsulod sa lawas ni Peter tong una ni Peter ang gamuhan niya. Lord, hindi niya matabo si mo. Kita mo gina-offer yato kay Lord Jesus, nya ko simbahon mo kanong bal Satanas, nya ko simbahon mo ko tanan nya kingdom yatag ko sa imo. Tanan nya shortcut kag mga short time yan iya sang demonyo. Kay gusto sang demonyo instant success, pero kibot ka lang galing consequences ara nagsinampaw na. Ang gusto sang Ginoo nga ikaw maglabay kada kung sa diin may learning kada.
may learning kada kag may matun-an kada. Kumbaga ang imo nga self pride, ang pride of life mo ginamat-amat bungkal sang Ginoo into new wine, nangin bag-o kaluwat nga bino. Tungkol sa aton hindi tayo gusto maglabay sa mga hindi tayo gusto maglabay sa mga pagtilaw nga do ka mga arab lang do paros kay Job ko. Pasalamat lang ha, wala ta tumagihan ang kay Job. Kung maglabay ka mo sa mga baryos sa mga pagtilaw, rejoice. Kay ini kuno nga pagtilaw gatudlo sa aton nga pagbatas, sa pagbago sa aton pamatasan, sa pagbatas, self control, ano pagid perseverance, ano pagid ang gugma ta sa iban gatubo, ano pagid kumbaga grabe ta ka boastful pero the more ta nagali ginatagaan sa mapagtilaw the more man ta nga the more man ta blaga paubos sa Ginoo kag dra may learnings kita. Amo nang gusto sang Ginoo man sa aton, hindi tanan nga lang gambal nga pagara ka sa Lord wala ka na problema. Gin-spoiled ka na karon ni Lord. Kung naglabay ka sa pagtilaw nga amo na pasalamati ang Ginoo, rejoice gyapon kay may pagbatas. Dra gatubo imo nga pagtuo ay imo nga pagsalig sa Ginoo nga sa una sa tao kagasalig subong kay tungod na tabo na sa Ginoo ka na lang tuod gasalig. Amo na pasalamatan mo na nga nagabot na sa imo nga pagtilaw. Pero ang balsang pulong sa Dios, hindi kita maghuna-huna nga kung ginadisiplina ka sang Ginoo kuno feeling mo dumapatay ka na hindi na siya. Ginadisiplina ka sang Ginoo kay gusto ya magsubmitar ka sa iya. Ano ko nambal sa pulong, ang Ginoo wala nalipat siyang mga promesa kundi gahulat lang siya ang tagsa-tagsa ka tao magtalikod sa masala ka maghinulsol. Kumbaga ang Ginoo ya wala ya nalipat ang Ginoo siya promesa, gahulat lang na siya nga ikaw nga tao mag hinulsol sa imo mga sala. Ibalik ka na basta lang paubos ka sa Ginoo, i-revere mo ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo. Forsaking Nebuchadnezzar, giba? Ginano sa sang Ginoo, yang nga kingdom ing kakasya nagkaon pa sa mga hilamon. Pero sa nagrepent siya ginbalik sa iya sang Ginoo ang kingdom. Kag dapat amo na kabay pa nga may natun-an man ta subong sa aton nga pulong. Kumbaga dapat kabalo ta magbaton corrections, hindi ta feeling nga sagad ta sa iban. Kung ano man nga sa aton pasalamatan tang Ginoo, hindi ang aton ko galingon. Kag likaw ta sa mga butang nga makapatrigger sa aton nga mga lust of the eyes, lust of the flesh. Hindi ibot silingon kay sagad-sagad ka na itolerate mo ang mga butang kay para sa imo hindi ka na matabla na. Klaro ang basang pulong sa Dios, si Jose sang ginatem sa sang asawa ni Potifar nagpalagyo. Wala to yung nagambal si Jose. Tagto di bla sakon. Kay samtang palapit sakon mapangamuyo ko i-pray ta. Tabugon ko ng espiritu sang last nga rasimo. Wala na yung nagambal si Jose. Ang ginhimo ni Jose nagpalagyo. Kag amo man auto naton himuon kung may mga temptasyon mano kita mapalagyo. Hindi ta na pagipakawat ang aton nga kalipay sa Ginoo. Kaya basta gani ang joy mo sa Lord ipa-convert mo, ipabaylo mo into pleasure, short change lang gid ya. Lugi ka. Kumbaga ang kalipay nga ara nimo nga ginhatag simo sang Ginoo, ibaylo mo lang to sa mga kalibutan nga butang, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Lugi ka, short change. Shadow ka barato sang baylo. Kaya dapat kaya na sa aton ang kalipay sang Ginoo, hindi ta na pag-ibaylo pa sa mga pang kalibutanon nga mga butang. Kag before ta mag-close basahon ko ang aton nga pulong. Kumbaga sa English 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Do not love the world or anything in the world. If any man loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Kumbaga, ini ko ng mga lust of the flesh, hindi natin pagpalanggaon. Ang lust of the eyes, tabugon, pride of life, hindi natin likawan na natin ang pagmamayabang. Kumbaga, pasalamatan tang Ginoo. Avoid ostentation. Avoid ostentation, wala tayo may makuha. The more tagapayabang, the more man tayo na rumpag. Kaya ang balsang pulong sa Diyos, ang mga nagapabugal ko irumpagon sang Ginoo pa idalom, pero ang mga nagapaubos, batakon sang Ginoo pa. I-lift up ka ni Lord pababaw. Kag amo na kabay pa nga may natun-an ta sa aton nga mga pulong. Kag magakadto na kita sa aton nga closing prayer. Ginoong Amay namon sa langit, salamat Ginoo sa sini mga pulong imo ginhatag sa amon. Lord, salamat sa kagayunan. Happy Lord's Day Ginoo, Sunday gid subong kag kabay pa Ginoo tagsa-tagsa namon Ginoo mga tagipusoon mag-align sa imo. Lord, kabay pa Ginoo nga tagai kami sang kagayunan sa pagtukib sa mga tukib Ginoo sa imo mga pulong. Lord, kabalo kami Ginoo diri Ginoo sa kalibutan, wala kami dia graduation Ginoo. Kaya ang graduation namon Ginoo diri sa kalibutan, akong ara na kami dira Ginoo sa imo. It's all about learning Lord ang kabuhi diri sa kalibutan. Kag samtang ari kami sa kalibutan, tuguti kami Ginoo nga tuguti kami Lord nga
mangin submitar kami Ginoo, ikaw nga amon teacher, ipadala sa amon ng blaan nga espiritu kung sa diin ini nga espiritu ang teach sa amon sang tanan nga kamatuoran na hanungod sa imo o Dios, kag magahayag sa amon sa mga palabuton ng mga butang, kag ini amon mga pangamuyo Ginoo, kag kabay pa Ginoo tagsa sa amon, i-bless mo gid Ginoo bisan pa Ginoo sa mga nagalantaw or nagpamati sa amon nga Facebook live Ginoo. Ikaw gid Lord magabless sa amon, tuy-tuy kami sang kamatuoran, kag kung may nagapamati nga wala pa sa imo Ginoo, ginapray namon Ginoo, kag tanduga sa imo blaan nga espiritu Lord, kung sa diin Ginoo taga-isla sang tagipusoon nga parehas kay Sakeo, despite sa mga sitwasyon, in spite Ginoo sa mga circumstances, si Sakeo nagsaka gid sa babaw sang puno sang sikomoro sa paghatag sang atensyon sa imo. Kag ikaw nagsulod siya panimalay, ikaw nagsulod siya taga-pusoon, kag nagambal ka sa imo mga pulong nga maghinugyaw kita katungod kay ini si Sakeo kaliwat man ni Abraham, kag ang iyang ginharian sang langit wala gindalok siya sang Dios, kag inimon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen.